San ka pupunta, Athena? Tanong ni Alyssa sa kanyang kakambal. Nakita niya nag-iimpake ito ng mga gamit kaya naman nagtaka siya dahil wala naman itong sinasabi sa kanya. I have a sudden errands to attend, Ali. I'm sorry kung di ko agad nasabi sa'yo. Sagot nito sa kanya, kaya naman parang nalungkot si Alyssa. Hindi mo ba ako isasama katulad ng dati? Medyo naiinip na rin kasi ako dito sa bahay. Kasi sa susunod na taon pa naman uuwi si na mommy from business trip. Napatingin sa kanya ang kanyang kakambal. Kinikilatis niya rin kung totoo ngang nagsasabi ito ng totoo. Twin, biglaan kasi kaya hindi mo na kita maisasama. And you need to just stay here for a while. Dahil baka alam mo na, lumalaya ang sakit mo. Sabi nito sa kanya, kaya naman kahit labag sa kanyang loob, tumango na lang siya. Okay, just take care of yourself. Tinalikuran niya lang niya ito at pumasok sa kanyang silid. Doon siya palagi nagkukulong simula na malaman nilang may leukemia siya. Ang unfair naman. Sila pwedeng lumabas samantalang ako nandito lang. Nakanguso niyang saad sa sarili. Habang nakatingin sa bintana ng kanyang silid. Napabuntong hininga siya at inisip kung ano pa ba ang pwede niyang gawin kapag siya lang ang maiiwan sa mansyon. Napatingin siya sa pintuan na may kumatok doon. Hey Alyssa, tawag sa kanya ng kakambal niya na kapapasok lang. Nakatingin lang siya dito. Promise me you're not going anywhere, okay? Promise gagala tayo somewhere pagkabalik ko. Nagsalubong ang kilay ni Alyssa sa narinig. Kaya naman bumuntong hininga siya. Pati ba naman sa paglabas babawalan niyo ako? Leukemia lang naman to eh. Hindi naman to nakakahawa at hindi naman lumalala. Sabi niya rito. Kaya hinawakan nito ang kamay niya at naupo na rin sa kanyang kama. Please, Alyssa. Sumunod ka na lang sa amin ni na mommy. Para din naman sa ikabubuti mo yung pinapagawa namin sa'yo. Tsaka, hindi pa mabuti ang kalagayan mo. Huwag na huwag mong iisipin na pinaghihigpitan ka namin. Napatitig lang siya kay Athena. At hindi na nagsalita pa dahil sa isip niya. Pwede namang gawin ang mga gusto niyang gawin. Dahil wala naman ang mga ito sa kanilang mansyon. Basta I promise magta-travel tayo once makauwi ako, okay? Wala nang nagawa pa si Alyssa kundi yan tumango. Sa mga sumunod na araw, mag-isa lang siya sa kanilang mansyon. Nandun ang kanilang mga katulong ngunit hindi naman niya masyado nakakausap ang mga ito. Alyssa, iha. Napatingin si Alyssa sa tumawag sa kanya. Kasalukuyan siyang nasa kanilang balkonahe, habang pinagmamasdan ng tanawin ng hardin mula doon. Manang, pagtawag niya dito at ngumiti. Ngumiti din ang matanda at tumabi sa kanya. Hindi ka pa ba kakain, iha? Nakahanda na ang lunch mo doon. Sabi nito sa kanya. Kaya naman, napatitig siya rito at mamaya'y umiling. Ito palagi ang nag-aalaga sa kanya. Ngunit dahil palagi naman siyang kulong sa kanyang silid, minsan ilang araw niya ito bago muling makita. Busog pa po ako, Manang. Pero kakain po ako mamaya. Sabi niya rito, narinig niya ang mahina nitong pagbuntong hininga. May problema ka ba, Alyssa? Ilang araw kang parang palaging tulala, iha. Hindi ka rin lumalabas ng silid mo. Palagi mo tandaan na handa ako makinig kung meron kang ang problema. Sabi nito. Kaya naman napangiti siya at tumingin sa mga halaman na sinasayaw ng hangin.
Do you think, Manang, kagaya rin ako ni Athena kung wala akong sakit? Tanong niya sa matanda. You know, business trip. Kahit saan-saan pumupunta dahil may kumpanyang ibinigay sa kanya si mom and dad. I also want to go somewhere. Hindi nandito lang ako sa mansyon. Malapit ko na nga ma-memorize kung saan nakalagay yung mga bagay-bagay eh. Mahinang natawa si Alyssa sa kanyang sariling sinabi. Ramdam niya ang paghagod ng matanda sa kanyang likuran. Iha, malala ang kalagayan mo. Sabi ng matanda sa kanya. Doon niya nakagat ang sariling labi. Manang, paano kung bigla akong mawala sa mundo? E di hindi ko nabigyan ng chance sa sarili ko para gumala. Mamamatay akong dito lang sa bahay umiikot ang mundo ko? Ay nako, Diyos ko kang bata ka. Huwag ka nga mag-isip ng ganyan, Alyssa. Napatawa si Alyssa sa inakto ng matanda. Kaya naman hinawakan niya ang kamay nito. Biro lang po. Pero gusto ko talagang gumala-gala muna. Hindi pa ba sapat yung 2 taon na nandito lang ako sa bahay? 25 na ho ako, Manang. May trabaho na ho dapat ako ngayon, no? Nakangusong sabi niya. Umiling-iling naman ang matanda. May punto ka naman, Iha. Pero hindi ka dapat napapagod. Sabi nito, kaya naman mas napanguso siya. Hindi naman ho nakakapagod ang mag-enjoy, Manang. Wala nang nagawa ang matanda kundi magpakawala ng buntong hininga. Dahil lang totoo, nararamdaman nito kung ano ang kanyang pinagdadaanan. Hindi na tayo binalikan ng babae, boss. Siguro tinakas na nun ng pera. Nag-aalalang sabi ng lalaki kay Raven na isang mafia boss. If that's the case, we have to find her. Malaking halaga ng pera ang kinuha niya. Nagtataka ako kung ba't niya kinuha ang perang yon. Galing siya sa mayamang pamilya. Hindi pa nakontento. Naiinis na sabi ni Raven. Sabay inom ng wine mula sa basong hawak. Uunahin namin puntahan ang mansyon nila, boss. Pero paano kung wala siya doon? Tanong ng kanyang tauhan sa kanya, tiningnan niya naman ito. They have a lot of companies. Kung wala pa rin, ako na mismo maghahanap sa kanya. Alam niyang madaming kumakalaban sa akin, yet she did the same thing. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa oras na makita ko siya. Sabi niya sa kanyang tauhan na nagsalubong naman ng kilay. Di ba boss, girlfriend mo yun? Sinamaan niya ng tingin ng lalaki at sarkastikong natawa ng mahina. Inaabuso niya ang pagiging mapagbigay ko sa kanya. Pati bilyones ko tinakas niya. She's no longer my lover. Sabi niya rito kaya ngumisi ang kanyang tauhan. Nox, usong bato ka na ngayon, boss. Tiningnan niya ito kaya naman umasta itong susuko na. Shut the hell up and tell them na simulan niyo na hanapin ang babaeng yon. Pabiro pa itong sumaludo sa kanya na hindi niya naman pinansin pa. Sinalinan niya ng wine ang kanyang baso at nilagok ito. Sa isip niya, wala naman talagang kaso sa kanya ang pera. Ang gusto niya lang makita ulit ang babae. Alyssa, the woman that you are. Bulong niya pa sa hangin at nagpakawala ng malakas na buntong hininga. Gabi na, at nasa kanyang silid si Alyssa. Nanonood lang siya ng palabas ngunit alam niya sa sarili na hindi naman siya natutuwa sa pinanonood. Bakit hindi pa rin tumatawag si Athena sa akin? Tanong niya sa sarili at napatingin sa kanyang cellphone. Ilang araw na siya naghihintay sa tawag mula sa kakambal. Kapag dadating naman siya, sa pupuntahan niya ina-update niya naman ako. Muli niyang bulong. Kinuha niya naman ang kanyang cellphone at sinubukang i-dial ang numero nito. Ngunit tulad ng nagdaan, hindi ito nagre-ring. Tumayo na lang si Alyssa at pumunta sa kanyang sliding window. Kita niya roon ang napakalaking buwan, kaya naisipan niyang lumabas. Wala namang makakakita sa kanya. Sigurado naman siyang nagpapahinga na ang lahat. Kinuha niya ang hoodie. Nakapadyama lang siya kaya
Halata sa kanyang patulog na. Sinalubong siya ng sariwang hangin sa labas. Hindi pa siya nakakalabas sa kanilang gate ngunit alam niyang wala ng katao-tao dahil bukod sa madilim, 10:00 na ng gabi. Nasa isang subdivision sila kaya tahimik lang ang paligid. Ganito pala kapag gabi. Parang nakalimutan ko na yung pakiramdam Natatawang aniya sa sarili. Dahan-dahan niyang binuksan ang gate at lumabas mula roon. Mas lalo siyang napayakap sa sarili dahil sa lamig na sumalubong. Naalala ko may park nga pala dito. Sabi niya at nagsimula ng maglakad. Ngunit nagsalubong ang kanyang kilay nang maramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Ngunit kapag lilingon siya wala namang nakasunod. Guni-guni ko lang siguro. Ilang taon din ako nasa bahay lang. Nakagat ni Alisa ang labi. At binilis ang maglakad. Nakarating na siya sa parke at umupo sa bench na naroon. Ba't ka mag-isa? Nanlaki ang mata ni Alisa nang may magsalita. At nang makita niya ito mas lalo siyang nagulat. Nagulat ka ba, Miss Alisa? Napatayo siya nang banggitin nito ang pangalan niya. Bakit mo ako kilala? Nauutal niyang tanong kaya tumawa ito. Seryoso, miss? Ito mukhang to, hindi mo kilala? Palagi ako sumasalubong sa'yo para ihatid ka kay boss Dahan-dahang napaatras si Alisa dahil umaabante na rin ng lalaki. Hindi kita kilala! Malakas niyang sabi rito, kaya naman nagtaka ito. Huwag mong sabihin na limot mo na rin ang ginawa mo kay boss. Bilyon yung kinuha mong pera, di ba? Ilang beses pang umatras si Alisa, ngunit wala na siyang maatrasan ng mabangga niya ang kusino. Naramdaman niya ang pagkahilo ng takpan nito ng puting panyo ang kanyang ilong. Buti na lang boss at lumabas siya. Kung hindi, baka napilitan na kaming pasukin ang mansyon nila. Nakapikit pa rin si Alisa habang nakikinig sa nagsasalita. Gising na siya ngunit pinilit niyang hindi magpanik at magkunwari na lang natulog. Ramdam niya ang bakal sa kanyang kaliwang kamay kaya mas talong hindi siya makakatakas. Di ko alam kung anong gagawin ko sa kanya. Dinig niyang sabi ng lalaki na malalim ang boses. Ikinuyom niya ang kamay. Kung pahirapan mo kaya, boss? Pagsilbihan ka, ipain mo sa kalaban. Are you serious right now? Or do you want to die? Rinig at ramdam niya ang inis sa boses ng lalaki. Nang marinig ang isang malakas na putok ng baril, agad niyang naidilat ang kanyang mata na nanlalaki. At inilagay pa sa tenga ang kamay. I knew it. You're just pretending to sleep. Agad na umayo si Alisa mula sa pagkakahiga at pinilit na tignan ng lalaki ng seryoso. Hindi kita kilala. Madiin na sabi pa sa lalaki. Nakita niyang dumaan ang pagkagulat sa mata nito ngunit agad na sumeryoso. Sinulyapan niya naman ang isang lalaki na nakatingin lang sa kanila. Seriously, Alisa? You took my money and now you're acting like you didn't know me at all? Hindi makapaniwalang tanong nito sa kanya. Seryoso lang si Alisa na nakatingin dito. Nawala ang takot niya sa baril na pumutok kanina. Hindi ako magnanakaw at inuulit ko, hindi nga kita kilala kung sino ka man. Sarkastikong natawa ang lalaki at mas lumapit pa sa kanya. Hindi niya alam kung anong gagawin. Inilapit nito ang muka sa kanya kaya napaatras siya. Boss, labas muna ako virgin pa eyes ko. Hindi nila pinansin ang lalaki at nagtitigan lang silang dalawa. Naiinis si Alisa dahil hindi naman niya talaga kilala ang lalaking ito. Ngunit kung makaasta ito para bang kilalang kilala siya nito. Pumayat ka. Is that a karma? Nakangising tanong ng lalaki kaya mas lalo siyang nainis. Pakawalan mo ko dahil hindi kita kilala. Seriously? Umaakto ka talaga na parang hindi mo ako kilala? Para ano? Para takbuhan ako? Tanong ng lalaki kaya nagsalubong ang kilay niya. I'm Melissa Marquez at hindi kita kilala.
I've been living on my own room for almost 3 years without interacting with anyone. Tapos sasabihin mo umaakto ako na parang hindi kita kalalawin. In fact, hindi naman talaga. Naiinis na sabi ng lalaki. Inilayo naman ito ang mukha nito sa kanya. Pinakilala mo ang sarili mo bilang Alyssa. You're the exact Alyssa I was finding. Nag-amnesia ka ba? Sarkastikong tanong ng lalaki kaya naman siya ang ngumisi. Seryoso rin? Pinadukot mo ako dahil kinuha ko yung pera mo? For what? Meron naman akong pera. Saan mo ginamit ang perang kinuha mo mula sa akin? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi ko nga ninakaw yung pera mo? Ano ba sinasabi mo? Hindi ako nagnakaw ng pera ng kahit kanino dahil nasa bahay nga lang ako. And if I am, ba't ko naman nanakawin kung may sarili akong pera? So don't accuse me on the things I really didn't do. Do you want some evidence para patunayan ko ikaw nga ang Alyssa ang hinahanap ko? Hindi sumagot si Alyssa, ngunit hinihintay niya ipakita nito ang sinasabing ebidensya. Agad naman na ipinakita sa kanya ng lalaki ang litrato ng babaeng nakangiti habang kumakain, kaya nagtaka siya at napakurap-kurap. See? Are you trying to fool me? Agad na kinuha ni Alyssa ang cellphone ng lalaki at zoom yon. Nang pagmasdan niyang nandoon, napansin niya ang pagkakapareho nito sa kanya, ngunit alam niyang hindi siya ang babaeng yon. Athena? Bulong niya habang tinitignan ng litrato, at alam niyang hindi yun narinig ng lalaki. What now? Seryosong tanong ng lalaki sa kanya. Matagal pa siyang napatitig sa picture at binalik na ulit yun sa lalaki. Fine. Walang emosyon na sabi ni Alyssa, kaya ngumisi ang lalaki at hinawakan ng kanyang panga upang pantayan ang tingin niya. You will never fool me, Alyssa. Sabi ng lalaki. Sandali pa siyang tinitigan at umalis na doon. Napatulala na lamang si Alyssa sa kinaroroonan niya. Naramdaman niya ang pagpasok ng kung sino, ngunit hindi niya ito pinansin. Kaya ba siya umalis dahil may utang siya sa lalaking yun? Ano ginawa niya sa pera ng lalaking yun at saka, ba't pangalan ko ang ginamit niya? Tanong niya sa sarili, salubong ang kanyang kilay habang sinasabi yon. Ngunit bigla na lang tumulo ang luha sa mga mata niya. Mia ka ba? Napatingin siya sa lalaking nagsalita. Yun ang lalaking dumukot sa kanya. Huwag mo akong kausapin. Sabi ni Alyssa, kaya mahina itong tumawa. Miss, hindi ka dapat matakot sa akin. Di naman ako masama katulad ni boss. Pinagkatiwala pa nga niya sa iyo yung pera dahil naniniwala siya mapagkakatiwalaan ka. Dagdag pa nito. Umayos na upo si Alyssa habang nanatili pa rin ang tingin sa lalaki. Wala akong ginawa sa pera niya. Kung ganun, ba't bigla ka nalang hindi makontak? Hindi mo sinasagot ang tawag ni boss. Hindi ka na bumalik dito simula nang pinahawak sa iyo ang pera. Madalas ka nga dito noon eh. Sabi pa nito. Ipinilig ni Alyssa ang kanyang ulo. Para saan ba ang perang yon? E di pera ni boss na binawi niya mula sa kalaban. Ewan ko nga rin kung ba't binigay sa iyo. E may bank account naman siya. Teka nga miss, ba't parang wala kang alam? Tanong nito sa kanya at pinasadahan siya mula ulo hanggang paa. At pumayat ka. Dagdag pa nito. Napatingin naman si Alyssa sa braso niya at binalik ang tingin sa lalaki. At anong pangalan mo? Naguguluhan man. Ngunit sinabi na lang niya ang pangalan niya dito. Ikaw, anong pangalan mo? Matthew, miss. Okay, Matthew. Here's the secret you need to know. Hindi ako si Alyssa. I mean, my name is Alyssa. Pero hindi ako ang pumupunta dito. She's just using my name. Nagtaka ang lalaki sa sinabi niya. Mas naguluhan lang ako, miss eh. There is someone who's pretending to be me. Hindi ka ba nagtataka na ganito ang itsura ko? At wala akong kaalam-alam sa perang sinasabi niyo na ninakaw ko at higit sa lahat. Hindi nga ako lumalabas, magtatatlong taon na. Matthew, if ayaw mong maniwala, nasa iyo na yan. Sabi mo kanina may konsensya ka.
I hope you're going to remove the handcuff away my wrist so I can go home to my family. Sabi niya sa lalaki. Nakatingin lang ito sa kanya at umiling-iling pa. Gustuhin ko man, miss, pero hindi. Mamamatay ako kapag ginawa ko yun. At isa pa, wala sa akin ang susi niyan. Sabi ng lalaki sa kanya kaya tumango siya. Pero kung di ikaw si Alyssa na pumupunta dito, asahan mong di ka pa rin pakakawalan ni boss hanggat wala kang sapat na ebidensya. Dagdag ng lalaki at umalis na. Nanatili naman si Alyssa doon. Natahimik lang at nakayuko ulit. Ramdam niya na ang gutom dahil alam niyang umaga na, ngunit hindi niya alam kung bibigyan ba siya ng pagkain o hindi. Hindi dapat ako nagtitiis dito ngayon eh. At kailangan niya pa kasing gamitin ang pangalan ko? May binabalak ba si Athena nung iwanan niya ang lalaking ito at itakas niya ang pera kaya ginamit niya ang pangalan ko? Oh my God! I feel so betrayed. Pinawi niya ang sariling luha. Hey, ba't ka umiiyak? Di ka ba sanay na nandyan ka? Natawa pa ito ng mahina kaya naman sinamaan niya ito ng tingin. Pakawalan mo ako dito. Naiinis na sabi ni Alyssa. Patuloy pa rin ang pag-agos ng kanyang luha, ngunit hindi siya pinansin ng lalaki. Lumabas uli ito. At wala pang 10 segundo bumalik ito bitbit ang tray na may mga pagkain. Lumapit ito sa kanya at nilapag sa isang lamesa. Malapit sa kamang kinaroroonan niya. Hindi ako kakain. Hindi naman ako mamamatay. Napatingin si Alyssa sa pagkain. Hindi niya maitatangging natatakam siya roon. Eat all of that because later on papahirapan kita. Sabi ng lalaki. Hindi ito nananakot, ngunit may parte sa kanya na natakot siya. Ngunit hindi niya ito pinansin pa. Nagsimula siyang lantakan ng pagkain gamit ang isang kamay. Tiningnan naman siya ng lalaki. Sa kabilang banda, nilapitan si Raven ng kanyang kasama na si Matthew. Boss, di ka ba nagtataka? Ibang kilos niya kaysa noong nakaraan. Umayat siya. Parang wala rin siyang kaalam-alam tungkol sa pera. Pinag-cross ni Raven ang kanyang braso habang tinitignan ng babae, kaya natawa siya ng mahina. Everyone knows how to pretend bad. Ewan ko na lang sa'yo kung magpapadala ka sa pagkukunwari niya. Sagot niya sa lalaki habang nanatili ang tingin kay Alyssa na kumakain. Dahil siguro sa gutom, mabilis nito nakalahati ang kinakain. Nung binanggit ko ang salitang mafia, takang-taka siya, boss. Sabi niya pa nga, may taong nagkukunwari na siya. Medyo naguguluhan nga ako eh. I didn't see anything wrong, Matt. Kung meron, I'll tell it to you immediately. Sabi niya sa lalaki. Kaya nagkibit-balikat ito nakatingin sa kanya. Nang tignan niya muli si Alyssa, kumakain pa rin ito. At maya-maya, tumingin ito sa kanya. O ano, tititigan mo na lang ba ako? Pwede bang pakawalan mo na ako? Mahinang sabi ni Alyssa. Ang boses nito'y nagmamakaawa. Sandaling hindi nakapagsalita si Raven, ngunit agad ding ngumisi. Naawa ka ba sa akin? Nang ilang beses kitang tinawagan, ngunit ilang beses mo akong binabaan? Kung ilan man yung pera sinasabi mo, oras na pakawalan mo ako, ibabalik ko yun sa'yo. Really? Nasa iyo pang 50 billion? 50 billion? Sigurado ka bang ganun kalaking pera yon? Hindi ka nagkakamali? Sunod-sunod nitong tanong kaya naman nagsalubong ang kilay niya at mas lumapit pa sa babae. Sabay nating binilang yun, Alyssa. You always supported me when it comes to my missions at sa mga ginagawa ko sa organization. But ngayon parang wala ka maalala. Is this a part of your plan to pretend? Hindi tatalab sa akin ang pagkukunwari mo, Alyssa. Alam ko may pinagamitan ka ng perang yan. At alam ko hindi mo na may babalik yan. Your family is not rich enough. Your family is not billionaire enough. Pero ikaw lang ang nag-iisang anak, di ba? Bakit di ka makontento sa kumpanya meron ka?
Parang tinusok ng karayom ang puso ni Alessa. Ibig sabihin ng pagkakaalam ng lahat, nag-iisang anak si Athena. What now? Hindi ka makasagot dahil totoo? Tama na. Why, Alessa, does it hurt? I'd never say hurtful words towards you. When we were together dahil ayaw ko nasasaktan ka, ngayon masakit ba? Masama ang tingin na iginawad ni Alessa sa lalaki, na ikinatawa lang nito. And you never glare at me like that, Alessa. Pakawalan mo na ako dito. Dahil hindi pwedeng hindi ko mainom yung gamot ko. Ikaw ang may kasalanan kapag mamamatay ako. You're taking meds for what? Hindi napigilan ng lalaki ang magtanong. Kaya naman napakurap na ilang beses si Alessa. Stay still. Sabi pa nito. Nilagay ng lalaki ang kamay niya sa noo ni Alessa. Iiwas pa sana siya, ngunit pinigilan siya ng lalaki. You're pretending again. Hindi ka mainit. Dahil hindi naman ako nilalagnat. Wala akong sinabing lagnat ang dinaramdam ko sakit. You're not taking any med before, Alessa. Wala kang sinabing may sakit ka. We're together for almost 7 months. So how am I going to believe you? Ramdam ni Alessa ang panghihina. Kailangan niya na makainom ng gamot para hindi lumala ang kalagayan. What the hell? Nagulat si Alessa nang nakatitig na sa kanya ang lalaki. Hindi ito makapaniwala na para bang nakakita ng multo. Your nose is bleeding. Kalmadong sabi ni Raven habang nakatingin sa kanya. Kaya tuluyan niyang pinahid ang tumutulong dugo. Matt! Bossing! Call her private doctor to check her up. I really need my meds now. Nang hihinang saad ni Alessa, ngunit tinignan lang siya ng lalaki na parang kinikilatis siya. Nagdududa ka pa rin sa dugo sa ilong ko. It's not fake anymore! Naiinis na saad niya. What the hell? You never told me you're sick. Wala kang alam sa akin dahil hindi mo naman ako kilala. Ni hindi nga kita kilala. Kaya huwag kang magtaka kung marami kang napapansin sa akin na bago sa paningin mo. Malakas ang loob ni Alessa habang nakatingin sa lalaki. Ang lalaki naman natigilan sa sinabi niya. Nagsalubong pa ang kilay. The doctor is coming. Clean your face. Let's see if naniniwala ka pa rin. Na naglolo ko ako kapag nalaman mong may sakit nga ako. Ilang sandali pa dumating na ang doktor na sinasabi nito. Nagtataka pa ito nakatingin sa kanya at nang lapitan siya nito pareho silang nagulat. Doc Ramirez? Mahina niyang sabi. Napakurap naman ang matandang lalaki. Alessa, ikaw ba yan? Ano nangyari at nandito ka? Gulat na tanong nito kaya napabuntong hininga siya at napatingin sa lalaki na nakamasid lang sa kanila. Napagkamalan nila ako si Athena. Basta po mahabang kwento. Ayaw na lang maniwala na ibang tao ako. Pwede mo po ba akong tulungan na makawala dito? Can you call a police po, please? I'm sorry, Iha, pero walang laban ng mga pulis sa kanila. Raven and his companion are too powerful. Ilang beses na silang sinubukan ng mga pulis, pero kahit konting bala hindi man lang sila matamaan. Sabi nito sa kanya, kaya napakurap siya ng mga mata. Ang sabi po nung kasama niya, isa siyang mafia. Totoo po ba yon, Doc? Tumango ang doktor sa kanya. Kahit ako walang laban. Nang sabihan niya ako maging personal na doktor ng pamilya nila. Hindi na ako nakahindi dahil pinagbantaan ako. Sabi nito, kaya naman mas kinabahan lang si Alessa. Ibig mo pong sabihin? What are you chatting at? Simulan mo nang tingnan ko ano meron sa babaeng yan at bakit dumugo ang ilong niya. Don't you ever fake it, Doc Ramirez. Seryosong sabi ng lalaki nang makalapit ito sa kanila. Napatingin naman ng doktor sa kanya, kaya naman tumango siya. Ilang sandali pa hinanda na nito ang mga gamit at sinimula ng tingnan ang kalagayan ni Alessa. Siya naman, nakaupo lang doon habang naghihintay. Masyadong mainit ang kwartong ito, kaya mas nakakalala sa sakit ni Miss Alessa.
Sabi ng doktor, nakikinig lang si Alyssa dito. What illness do you mean she have? Tanong ng lalaki. Palihim din na inikot ni Alyssa ang kanyang mata. She have a leukemia. Baka mas lalo itong lumala kung mananatili siya dito sa masikip na kwartong to at hindi makainom ng gamot. Leukemia, ha? Hindi ko alam na may ganyan sakit ka. Kaya pala pumayat ka. For the record, Mr. Montesor, matagal niya nang daladala ang sakit niya. And taking a med every meal is the only thing that can save her. Tumango naman ang lalaki at sandaling sinulyapan si Alyssa. Fine. I'll transfer her to my mansion. Sabi nito kaya mas lalong nagsalubong ang kilay ni Alyssa. Ano? Pwede bang pakawalan mo na lang ako dito? Wala ka namang mapapala sa akin eh. Meron. You'll pay me by doing everything you want. Hindi ako sasama sa'yo. Yan ay kung may magagawa ka, Alyssa. Naasar si Alyssa sa sinabi ng lalaki. Alam niyang wala rin naman talaga siyang magagawa. Ngunit ang katotohanang hindi niya kilala ang lalaki at wala siyang alam sa pinaggagawa ng kanyang kakambal, mas lalo pang nakapagpainis sa kanya. Bakit ba ayaw mo maniwala na hindi ako ang Alyssa na sinasabi mo? There is someone who owned my identity at ang Alyssa na nakasama mo ay hindi ako. Pansin ni Alyssa ang pananahimik ng doktor na nasa gilid. Kaya naman ang tignan niya ito, yumuko ito agad. You lied to me a lot of times, Alyssa. Paano ako maniniwala sa'yo? Sagot sa kanya ng lalaki. May sasabihin pa sana siya rito. Ngunit agad na iniwan siya doon ito. Tumayo na rin ang doktor at tumingin sa kanya. Sorry, Iha. Hindi kita may pagtatanggol dahil mahal ko ang trabaho ko. At ayaw ko mawala sa akin ito. Sabi ng doktor at ngumiti ng mapait. Tiningnan lang ito ni Alyssa at maging siya na pabuntong hininga rin. Ilang sandali pa pumasok ang isang lalaki, si Matthew. Bise. Nagsalubong ang kilay niya sa tawag nito sa kanya. Yan ang tawag ko sa'yo. Papakawalan mo na ba ako dito? Hindi ko alam eh. Baka ililipat ka sa mansyon ni boss. Sagot nito sa kanya. Nang tuluyan na nitong pakawalan siya. Agad siyang tumayo at hinawakan ang kanyang palapulsuhan. Miss, kung balak mong tumakas, huwag mo nang gawin. Sobrang dami nakabantay sa labas. Hindi mo rin magagawa makatakas. Nginitian muna siya ng lalaki bago siya nito tinalikuran. Napatingin siya sa kanyang palapulsuhan. Mga mafia sila. Ibig sabihin, may posibilidad na patayin ako ng lalaking yun? Tanong ni Alyssa sa kanyang sarili, ngunit agad siyang umiling. Nagpalakad-lakad siya sa maliit na kwarto. Athena, I don't know what you did. Kung totoo nga na itinakas mo ang ganun kalaking pera para saan naman? Nakatayo siya sa harap ng isang painting habang sinasabi yon. Ako ang maghihirap sa kasalanang hindi ko naman ginawa. Gusto ko lang naman sana na magpagaling sa sakit ko so I can be useful like you. Ani Alyssa. Sa kabilang banda, nakasilip doon si Raven. Dinig niya ang sinasabi ng babae, ngunit hindi na siya nagulat sa sinabi nito. Alam niya naman talagang ibang babae ang nakuha ng kanyang mga tauhan. You have to stay with me until your twin will pay her debts. Sabi ni Raven at kinuha ang kanyang cellphone upang i-text ang kakambal nito na nasa kanya, si Alyssa. Ilang sandali pa tuluyan na siyang pumasok sa kwartong yon. Sumandal sa pader habang nakatingin kay Alyssa na tulala pa rin sa painting. Isasama kita sa mansyon ko mamaya. Napatingin si Alyssa sa kanya. Walang emosyon ang mga mata nito. Kahit patayin mo na lang ako. Sagot ng babae kaya ipinilig ni Raven ang kanyang ulo. Really? Tanong ng lalaki. Kita nito ang pagdaan ng takot sa mata ni Alyssa. Kahit ngayon na. Matapang na sabi nito. Napangisi naman
habang kinukuha ni Raven ang kanyang baril. Kita niya ang paglunok ng babae nang kasahin niya ito. "Oh, wait lang, pwede bang humiling?" Tanong nito. Ibababa naman ni Raven ang baril at ngumiti sa babae. Ikaw ito may utang sa akin tapos hihiling ka? You already said you want me to kill you. Hindi ba't hiling mo yun? Sarkastikong sabi ni Raven. Kaya naman dahan-dahan na lumapit si Alyssa sa kanya. "Hindi ka ba talaga naniniwala na hindi ako ang Alyssa na sinasabi mo? Can't you see? The other one is healthy while me. Kita mo namang payat ako eh. You knew I had a leukemia yet ikukulong mo pa rin ako at ililipat mo sa mansyon mo?" Mahabang sabi nito. Sa isip ni Raven, malaki naman talaga ang pagkakaiba nito sa kambal. You're a liar, Alyssa. Ang sabi mo mapagkakatiwalaan kita. Ngunit itinakbo mo ang pera ko. Kaya paano kita paniniwalaan ngayon? Tanong ni Raven sa babae. Parang nawalan nito ng pag-asa, kitang-kita sa ekspresyon ng mukha nito. "Fine. Gawin mo ang gusto mong gawin sa akin. Pagod na ako magsabi ng totoo." Babalik na sana si Alyssa sa kama. Ngunit agad siyang hinila ng lalaki. Kaya naman malakas din siyang napunta dito at nailagay niya pa ang kanyang kamay sa dibdib nito. Hindi ka pwedeng mamatay, Alyssa. Gagawin kitang pain para makuha lahat ng gusto ko. Bulong ni Raven sa babae. Kaya agad nitong binawi ang kamay. "Teka lang, saan mo ba ako dadalhin?" Naiinis na tanong ni Alyssa. Walang sagot mula sa lalaki kaya naman. Napatingin siya sa paligid. Maraming kalalakihan ang naroon habang nakatingin sa kanila. Boss, Nakita niya pa si Matthew na sumalubong sa kanila. Matt, ihanda mo ang sasakyan. Pupunta tayo ng mansyon ngayon. Nagsalubong ang kilay ni Matthew habang pabalik-balik ang tingin nito sa kanilang dalawa ng lalaki at sa kanilang kamay. Okay, boss. Naguguluhan na sagot nito kaya naman pilit na inaagaw ni Alyssa ang kamay niya. "Bitiwan mo nga ako," sabi niya sa lalaki. Ngunit hinigpitan lamang nito ang pagkahawak sa kanya. Alam kong tatakas ka kapag binitiwan kita kaya ayoko. "Pasmado ang kamay mo, ang lagkit." Naiinis na sabi ni Alyssa. Nang tignan siya ng lalaki ng seryoso, agad din siyang nanahimik. Lalo na dahil sa sama ng tingin nito. Pasok na kayo, boss. Nakangusong pumasok doon si Alyssa. Seryoso ka ba, boss? Nadadalhin mo siya sa mansyon niyo? Baka magulat si Raikisha at siya pa makapatay kay Miss Alyssa. Sabi pa ni Matthew kaya naman napatingin si Alyssa sa katabi. Kayang kontrolin ni Raikisha ang sarili niya, Matthew. You don't have to worry about her killing Alyssa. Sabi ng lalaki na may halong pananakot. Kaya naman nainis lang si Alyssa at sumalampak sa gilid. Parang siraulo naman. Paano ako gagaling sa sakit ko? Kung puro patay-patay naman yung naririnig ko. Bulong ni Alyssa. Ngunit napatingin sa kanya ang katabi. Kaya naman inirapan niya ito. Sa tagal ng biyahe, hindi niya namalayang nakatulog na pala siya sa sasakyan. She's sleeping. Sabi ni Raven kay Matthew na nakaupo sa sofa. Nasa mansyon na sila. What the hell, Raven? You brought someone innocent. Naiinis na sabi ng babaeng nasa harapan nila ngayon. Maldita ang dating nito at sa itsurang may maiksing buhok at konting bangs, maangas din. It's Alyssa. Sagot ni Raven sa babae. Ngumuso naman ito. Alam mo, while looking at her kanina habang natutulog siya, I can't slap her because I know she's not the Alyssa that used to be your girlfriend. Sabi ng babae, kaya naman patunog ng umisi si Raven. You really know how to observe, ha? Nakangisipan itong sabi kaya naman tinuro ng babae ang kanyang sarili. Dude, I was trained to observe everything. Bakit mo pa tinatanong yan?
Napailing na lang siya habang natatawa. Napatingin naman ang babae kay Matthew dahil halatang hindi ito mapakali. May gusto ka bang sabihin, Matthew? Seryosong tanong ng babae. Napatikim naman ang binata. Kay boss ako may gustong sabihin. Bawal ko bang malaman? Tungkol to sa organisasyon. I am a part of the organization. Pero bata ka pa. I don't care. Napahawak at napasandal na lang sa sofa si Raven dahil sa bangayan ng dalawa. Keisha, Matthew, kung magtatalo kayo, may mga baril ako doon. Magpatayan kayo sa labas. Seryoso sabi ni Raven kaya natigil ang dalawa. Napaka-importante kasi ng sasabihin ko, sumasabat to. Naiinis na sabi ni Matthew habang nakaturo kay Keisha. Bakit? Bawal ko ba talaga malaman? Tanong naman ito kaya naman bumuntong hininga si Raven. Sabihin mo na lang dito, Matt. Sabi ni Raven kaya naman parang pinagbagsakan ng langit at lupa si Matt dahil natalo na naman siya ni Keisha. Boss, may natanggap kami bagong death threats. Kahapon lang. Galing sa mga hindi namin kilala. Ang sabi nila, uunahin nila kami bago ka. Hindi ko maintindihan, pero ang sabi doon sa papel, pagbabayaran natin ang nangyari sa kanila. Sabi ni Matthew, wala man lang bahid ng pag-aalala sa boses nito. As far as I can remember, sila yung pinapatay ni Dad. Sa pagkakaalala ko rin, marami siyang pinapatay. Yes, Keisha. Maraming ang pinapatay ang daddy niyo. Hindi natin alam kung sino sa kanila. Ang sabi nila, wala silang ititira mas kaysa sa atin. Napatingin si Raven sa itaas nang maramdaman niyang may nakamasid. Ngunit nang makitang wala namang tao, napangisi siya. Nagsisimula na sila at alam kong darating din ang panahong ito. Sabi ni Raven habang nakatingin sa babae. Goodbye Matthew if mapapatay ka rin nila. Sarkastikong sabi ni Keisha sa lalaki. At nagpatuloy naman ang pagbabangayan ng dalawa. Sa kabilang banda, nakatago na nakaupo habang nakikinig si Alyssa sa isang sulok. Ilang minuto rin siyang naroon habang napapaisip sa narinig niya. Mamamatay tao nga sila. Kailangan ko talaga makatakas dito. Bulong ni Alyssa sa sarili habang nakatingin sa kisame na naroon. Nagulat na lang siya nang may dalawang pares ng paa ang nakita niya sa kanyang harapan. Kaya naman hindi niya magawang kumilos man lang. Anong ginagawa mo dyan? Napatingin si Alyssa sa lalaki. Ikaw, anong ginagawa mo? Ayoko dito. Prangkang sabi ni Alyssa sa lalaki na nasa harap dahil ngumisi pa ito sa kanya. Seriously? Look at yourself, Alyssa. Nagsalubong naman ang kilay ni Alyssa, ngunit tinignan niya ang sarili. Nakatali ka pa ba? You're free now but you can't go outside. Mamamatay ako dito. That's the goal. Diretso sabi ng lalaki, kaya natigilan siya. Unti-unti ka mamamatay dito, Alyssa. Sabi ng lalaki at agad siyang tinalikuran. Napahinga siya ng malalim nang makaalis ito. Salubong pa rin ang kilay niya habang nag-iisip. Ganun ba talaga kalaki ang galit niya kay Athena? Ganun ba ang kalaki ang ginawa ni Athena sa kanya kaya siya galit na galit? Kailangan kong gumawa ng paraan para makaalis ako dito. Hindi pwedeng dito ako mamamatay. Nang tignan niya ang bintana, nakita niyang mataas ang kinaroroonan niya kaya naman napatingin siya sa paligid upang maghanap sana ng gamit para makatakas. Ngunit nakita niya na lang ang isang box ng gamot na naroon sa mesa. Gusto niya akong unti-unting mamatay, pero gumagawa siya ng paraan at bumili pa ng gamot para hindi ako tuluyang mamatay? That's weird. Napaupo na lang siya sa kama at bumuntong hininga habang nakatingin sa mga gamot.
Ilang araw na ring naroon si Alyssa sa mansyon ng lalaki at minsan na siya nakaramdam ng pagkabagot dahil wala man lang siyang kahit anong gadget na pwedeng gamitin. At palagi ring wala ang lalaki, kaya ang palagi niya nakikita ay ang masungit nitong kapatid. You know what? Hindi ko alam kung ano nakita sa'yo ni Kuya at hindi ka na lang pinatay agad. You made a lot of mistakes towards him, yet he let you live here in our mansion. Sabi nito sa kanya, kaya naman tinaasan niya rin ito ng kilay. Bakit sinabi ko ba sa kanya na gusto ko dito? Your kuya is the one who forced me to come to him. Ano magagawa ko? Kita niya ang pagkapikon sa mukha ng babae, ngunit maya-maya natawa ito ng sarkastiko. The audacity? Pagkatapos mo nakawin ng perang pinahawak niya sa'yo, yan ang sasabihin mo? Can't you see? Kaya ka andito. Dahil kapag wala nang magawa si kuya, ikaw na naman ang pupunteriyahin niya. Inirapan siya ng babae at tinalikuran, kaya tumawa siya ng mahina at umiling. Pagpasensyahan mo na si Raikisha. Talagang mainitin ang ulo ng batang yon, lalo na kapag ang kuya niya ang pinag-uusapan. Sabi ng matandang kasambahay na naroon. Simula nung nandun siya, ito ang nakakausap niya ng matino. Buti po at nakatagal kayo dito, no? Sasama ng ugali ng mga yon? Sabi ni Alyssa sa matanda, kaya tumawa rin ito. Mabuti naman ang paikitungo nila sa amin dito. Sadyang may mga bagay lang na mahirap intindihin. Nagsalubong ang kilay ni Alyssa nang marinig yon. Lumapit naman siya rito ng konti. Hindi po ba kayo nagtataka kung ba't ako tanong ng tanong? Alam ko ilang beses mo na pong nakita ang pagmumukha ko rito sa mansyon na to. Alam ko hindi ikaw ang Alyssa na minsan ang dinala dito ni Raven, iha. Tahimik yon at hindi namamansin. Si Raven lang at minsan ay si Raikisha ang kinakausap. Para bang mababa ang tingin niya sa amin kaya ayaw niya kaming kausap. Napakurap si Alyssa sa sinabi nito. Parang masama ang ugali ng isang yon at nagpapakitang tao lang. Dagdag nito at nagwalis na ulit. Napaisip naman si Alyssa. Alam niya minsan lang sila nagkikita ng kanyang kakambal dahil hawak nito ang ilan sa mga negosyo nila. Pero alam niyang close silang dalawa. Ako po si Alyssa. Sabi niya sa matanda. Hindi ito nakatingin sa kanya ngunit tumango ito. Alam ko. Pero alam kong hindi ikaw yon. Ibang-iba ang aura mo kumpara sa kanya. Kaya nga nagtataka ako kung ba't galit na galit si Raikisha sa'yo. Sabi nito sa kanya. Agad ang laki ang mata ng matanda. Nang tumingin ito sa likuran kaya nang mapalingon siya, nakita niyang may paparating na lalaki. Alyssa. Pagtawag pa nito sa kanya. Bumuntong hininga pa ito at hinawakan siya sa kamay. Kaya agad niyang inagawang kamay niya pabalik. Bakit ka ba nangahawak ng kamay? Naiinis niyang sabi at napatitig ito sa kanya. I know that Alyssa who used to be my girlfriend is not you. Ilang beses ko bang sinabi sa'yo na hindi nga ako ang Alyssa na yun? Right. Hindi nga ikaw. Una pa lang alam ko na. Sabi ng lalaki kaya tinitigan nito ni Alyssa. Kaya nga palabasin mo na ako rito sa mansyon na to. Dahil hindi ako ang Alyssa na yon. Matapang niyang sabi sa lalaki na nakatingin lang sa kanya. No, magagamit pa kita. Prangka na sabi ng lalaki kaya naman napaawang ang kanyang labi. Sino ka ba sa akala mo? Ba't mo gagamitin ng isang taong alam mong wala namang kasalanan sa'yo? Naiinis na sabi ni Alyssa, ngunit nakamasid lang sa kanya ang binata. Hindi ito agad sumagot, bagkus sumilay ang ngisi sa labi nito. Welcome to my world, Alyssa. Walang inosente dito. Napaatras si Alyssa sa sinabi nito. Hindi niya alam kung mas matatakot siya o mas maiinis. Hindi ako parte ng mundo mo. Pero nakapasok ka na, Alyssa. And once you're in,
There's no easy way out. Sabi nito saka siya tinalikuran. Naiwan si Alessa doon na hindi man lang makagalaw sa sinabi nito. Kinagabihan, hindi makatulog si Alessa dahil sa sinabi ng lalaki sa kanya. Dahil paulit-ulit ito sa kanya isipan. Magagamit pa kita. Para saan naman yun? Para saan niya ako gagamitin? Kailangan may gawin ako. Hindi ako makakapayag na manatili lang palagi sa kwartong ito para maghintay na gamitin niya. Sabi niya at bumangon sa pagkakahiga. Dahan-dahan naman siyang tumayo at sumilip sa pinto. Dahan-dahan din siyang lumabas. At sa palagay niya tulog na ang mga tao dahil tahimik na. Kaya ko to. Makakalabas at makakatakas ako dito. Naglakad lang siya ng marahan na halos hindi humihinga. Hindi niya kabisado ang mansyon, pero alam niyang kailangan niyang hanapin ang labasan. Habang naglalakad, bigla siyang napahinto ng may marinig na boses. Sigurado ka boss na bukas na? Napakapit si Alessa sa pader at sumilip sa pinanggalingan ng boses na yon. Doon niya nakita si Matthew at Raven. Bukas ng gabi doon sila gagalaw. Kung di naman sila talaga nagpadala ng sulat, edi sana hindi ko malalaman ang plano nila. Sigurado ka ba nagagana ang plano, boss? Tanong ulit ni Matthew kaya naman ngumisi ito. Kapag nakita nila si Alice, lalabas sila. Nanlaki ang kanyang mga mata sa narinig. Doon niya napagtanto na gagawin nga siyang pain ng lalaki sa mga kalaban. Pero boss, delikado. I know, pero kailangan. Sabi ng lalaki kaya napaatras si Alessa sa narinig. Gagamitin niya ako para mahuli yung kalaban niya. Bulong niya habang nakatingin sa pader na nasa harapan. Ibig sabihin pwede nga ako mamatay. Kinabukasan, hindi nakatiis si Alessa. Hinintay niya ang lalaki sa sala ng mansyon. Nang makita niya ito naglalakad, agad siyang nagsalita. Gagawin mo akong pain, di ba? Natigilan ng lalaki sa tanong niya. Taas noon naman siyang tumayo at humarap dito. Alam ko nakikinig ka sa pinag-usapan namin ni Matthew kagabi. Kalmadong saad ng lalaki, kaya naman natawa siya ng mahina. Sagutin mo na lang ang tanong ko, Raven. Sabi niya sa lalaki na nakatingin lang din sa kanya. Ano ba ang narinig mo kagabi? Tanong ng lalaki kaya napatitig siya dito. Gagawin mo kung pain mo. O ba't ka pa nagtatanong kung narinig mo naman yan? Paano kung mamatay ako? Tanong niya rito. Nawala ang ngisi sa labi ng lalaki at diretsong tumitig sa kanya. You won't die, Alessa? Sabi nito. Naikuyom naman ni Alessa ang kanyang kamao. Sigurado ka? Hindi mo rin alam, di ba? Aniya nang hindi nakasagot agad ang lalaki at doon siya mas lalo natakot. Sa kabilang banda, hindi mapigilan ni Raven na sundan si Alessa. Alam niyang sa kwarto ito papasok. Nalimutan pa ng babaeng isara ang pintuan. Kaya naman, nasa tapat lang siya ng pinto habang tinitignan ng babae na nakaupo sa kama at nakayuko. Pagod na ako. Bigla nito sabi. Si Raven nakatingin lang dito. Pagod na akong ipaglaban ang sarili ko sa kasalanang hindi ko naman ginawa. May sakit ako. Gusto ko lang naman mabuhay ng normal kahit konti pero bakit ganito? Tahimik lang si Raven habang nakikinig. Pansin niya na payat ang babae kumpara sa Alessang nakilala niya. I didn't wish for this. Hindi ko hiniling na maging kamukha ko ang taong sumiros sa buhay mo. Nakatingin lang si Alessa kay Raven habang sinasabi yon. Kita niya pa ang pagtulo ng luha galing sa mga mata nito. Kaya parang tinusok ang kanyang puso. Hindi kita papatayin. Hindi kita hahayaan na mamatay. Pero gagamitin mo pa rin ako. Pinawi pa nito ang sariling luha.
At hindi mo rin sigurado kung mamamatay ako o hindi. Hindi mo hawak ang utak ng mga kalaban mo. At kung ano ang pwede nilang gawin sa akin. Dagdag pa nito kaya naman umiling si Raven. Nasa paligid lang kami niya na Lisa. After that, kapag natalo namin sila, pakakawalan na kita. Nakita niya ang pagkagulat sa mata ng babae. Ngunit agad na nawala ito sa mukha nito. Paano kung matalo kayo? Hindi mangyayari. Ilang beses nang sumabak sa labanan ng organisasyon namin but we never failed to win. Pagmamalaki ng lalaki. Patunog ng umisi si Alyssa. Ang yabang. Pero kung totoo nga, sana pakawalan mo na agad ako. Dahil sigurado akong hinahanap na ako sa amin. Dumating ang gabi at nasa isang abandonadong warehouse, sina Alyssa. Tahimik doon at ramdam niya ang lamig. Nasa loob pa sila ng kotse nang magsalita ang lalaki. Remember, stay behind. Sabi nito kaya naman mas lalo siyang kinabahan. Kaya mahigpit siyang napahawak sa jacket niya. Pagdating nila sa loob, agad na hinawakan ng lalaki ang kamay niya habang nakamasid sa paligid. Stay here. Sabi ni Raven. Bago pa man siya makasagot, may narinig na silang putok ng baril kaya naman nanlaki ang mata ng babae. Shit! Biglang nagkagulo ang paligid. Nandoon lang sa sulok si Alyssa habang naririnig ang pangyayari. Nagsilabasan na rin ang kasamahan ni Raven, pati na rin ang nasa kabilang panig. Raven! Sigaw ng isang boses mula sa dilim. Alam niyang malapit lang sa kinaroroonan niya, kaya mas lalo siyang kinabahan. Please wag naman ako mamatay ngayon. Bulong niya habang tinatakpan ng kanyang tenga dahil sa sunod-sunod na putok at ingay. Stay down. Hinila siya ni Raven paalisa na sa lugar na yon, ngunit agad na napatigil si Alyssa nang makita niya ang lalaki mula sa dilim na nakatutok na ang baril sa kanya. Gotcha. Raven! Sigaw niya pero huli na. Nang biglang pinaputok nito ang baril. Ngunit ilang segundo ang lumipas, wala man lang siyang naramdaman na sakit. At pagmulat niya, nakita niya ang lalaki na nakahandusay sa sahig. Raven? Raven! Naiiyak niyang sigaw at nilapitan ng lalaki. Hawak nito ang parte kung saan ito natamaan. I told you, hindi kita hahayaang mamatay, Alyssa. Nahihirapang sabi ng lalaki. Kaya naman mas naiyak lang siya. Nakakainis. Wala akong sinabing ikaw ang magpapakamatay para sa akin. Sabi niya. Ngunit na makita niyang nakapikit na ito, para siyang batang gumawa. Please stay with me, please. Shit, boss. Doon na nagsilapitan ng mga kasamahan ng lalaki na nag-aalala din na tumingin dito. Dalhin niyo siya sa ospital, please. Hindi siya pwedeng mamatay, hindi dahil sa akin. Umiiyak niyang sabi kaya naman agad na tumango si Matthew. At ang mga kasama nito. Hindi sanay sa ganong sitwasyon si Alyssa. Ngunit wala siyang ibang maramdaman kundi pag-aalala sa lalaki. Please, Raven, huwag ka munang mamamatay. Sabi niya habang nakatingin sa lalaki na ngayon. Inihiga na sa hospital bed. Nang makita siya ng doktor, agad siyang pinalabas. Please, gawin niyo po ang lahat, Dok. Huwag niyo po siyang hayaang mamatay. Sabi niya sa doktor. Ngunit nginitian lang siya nito at isinara na ang pintuan ng emergency room. Sa labas agad siyang napaupo at umiiyak. Nanginginig din siya ngunit naramdaman niyang may humawak sa kanyang balikat. Miss A. Tawag sa kanya ni Matthew na nag-aalala din. Kasalanan ko yun, Matt eh. Ako dapat yung babarilin ng lalaki. Umiiyak niyang sabi. Ngunit umiling ang lalaki. Choice ni boss na iligtas ka. Kaya wag mo sisihin ang sarili mo. Wala kang kasalanan. Tsaka isa pa. Away naman namin yun kaya dapat lang di ka madamay. Kahit ako yun, gagawin ko rin yun para iligtas ka.
Natahimik lang si Alyssa habang nakayuko. Lumipas ang ilang oras ng paghihintay nila nang lumabas na mula sa silid ng doktor. Kaya agad napatayo si Alyssa. Kamusta po, Doc? Kamusta po si Raven? Stable na siya. Pwede niyo na siya makita. Nakahinga ng maluwag si Alyssa dahil sa narinig at tumango. Thank you, Doc. Thank you po talaga. Sagot niya rito kaya tumango rin ito. Ayun, masamang damo kasi si boss. Kaya hindi basta-basta namamatay. Sinamaan niya ng tingin ng lalaki at agad na pumasok sa kwarto. Gising na agad ang lalaki kaya naman umupo siya sa tapat nito. Ang tanga mo! Yun agad ang bungad niya dito. Habang nakanguso, kaya sumilay ang ngiti sa labi ng lalaki. Sinabi ko naman sa'yo na hindi kita hahayaang mamatay. Ako rin ang may sabi, diba? Nagamitin mo na ako pero hindi ka pwedeng mamatay dahil sa akin. Hindi mo nga ako kilala. Saka hindi naman ako yung babaeng minahal mo eh. Bulong niya dito, sakto para marinig ng lalaki. Pero bakit ganito? Bakit mo ako niligtas? Ba't willing kang isacrifice yung buhay mo para sa akin? Dahil ikaw na ang nakikita ko. Ano? Hindi ikaw ang Alyssa na yon. Late kang naniwala. Pero tama ako sa isang bagay. You're different from her. Sabi ng lalaki. Hindi maitago ni Alyssa ang saya nang sa wakas naniwala na rin ang lalaki na hindi nga siya ang Alyssa na tinutukoy nito. Ngunit, hindi naman ito alam ang tunay na pangalan ng kanyang kakambal. Lumipas ang ilang araw ng pagre-recover ni Raven at nandoon si Alyssa sa kanyang tabi. Medyo naging close na rin silang dalawa dahil sa pagiging madaldal ni Ali. Uminom ka ba ng gamot mo? Tanong ng lalaki sa kanya kaya napairap siya. Hindi ko nakakalimutan inumin ang gamot ko. Sanay na ako doon mula pa bata ako. Sagot niya rito kaya hinawakan ng lalaki ang kanyang kamay. Pwede kang maging doktor. Araw-araw ka ba namang nandito sa kwarto ko? Namula si Alyssa sa sinabi ng lalaki. Kaya naman binawi niya ang kamay at umiwas ng tingin. Lalabas na muna ako. Stay here please. Sabi ng lalaki kaya walang nagawa si Alyssa, kundi manatili doon. Ang sabi ko, makakauwi ka na sa inyo pagkatapos ng lahat. Hindi na kita pinipigilan umalis. Alam mong hindi na rin nakalak ang pinto. Kaya bakit pinili mong alagaan ako dito? Aalis ako kapag magaling ka na. Seryosong sabi ni Alyssa. Napatitig lang din sa kanya ang lalaki. Raven. Napalingon sila pareho nang pumasok sa kwarto at nakitang si Reiki siya yon. Okay, what the hell? Nakatingin pa ito sa kanya pagkasabi nito. Tinutulungan ko lang siya dito. Sabi ni Alyssa sa lalaki at tumayo na. Tipid naman ng umiti ang babae sa kanya na ikinagulat niya. I know, just do whatever you guys want. Nung nakaraan galit siya sa akin. Sabi ni Alyssa sa lalaki. Bahagyang natawa naman si Raven. It was just her acting. Sabi ng lalaki sa kanya, kaya napanguso siya. Unang tingin niya pa lang sa'yo noon, alam niya nang hindi ikaw si Alyssa. Sabi ni Raven, kaya bahagyang umawang ang kanyang labi. Magsasalita pa sana ulit siya nang biglang bumukas ang pintuan at nakita nila si Matthew. Nagulat ding nakatingin sa kanila. Shit, sorry. Sorry, masisira ko ata ang moment ko pero boss. Sabi nito na nakahawak pa sa dibdib. Nakita na namin siya. Sabi nito habang nakatingin kay Alyssa, kaya nagsalubong ang kanyang kilay. Kilala ko kung sino yan. Sabi ni Raven, kaya napatingin siya sa lalaki na nakatingin na rin sa kanya.
Athena. Sabi nito habang nakatingin sa kanya kaya naman gulat siyang napabaling. Sumama si Alyssa sa hideout ni Raven dahil doon daw dinala ang kanyang kakambal. Nang makarating sila, naroon nga ang isang babae. Magkamukha sila ngunit halata ang pagkakaiba ng kanilang aura. Long time no see. Tiningnan pa nito ang lalaki na kararating lang hanggang sa dumapo ang tingin nito sa kanya. Twin? Napaatras si Alyssa dahil hindi niya na makilala ang kanyang kakambal. Ba't mo ginawa yun, Athena? Nanginginig na tanong niya sa babae na nakangisi pa rin. Because I can. Ginamit mo yung pangalan ko? And it worked? Naikuyom ni Alyssa ang kanyang kamao habang masamang tingin sa kanyang kakambal. Pinahamak mo ko, Athena. Sabi niya sa kakambal at malamig naman ang tingin na iginawa dito sa kanya. Hindi ko kasalanan na mahina ka, Alyssa. Sagot sa kanya ng babae na nakapagpatigil sa kanya. Hindi na siya nakasagot pa kaya naman si Raven ngayon ang kumausap sa babae. Nasaan ang pera? Tanong ng lalaki. Napatingin naman si Athena kay Raven at ngumiti. Gone? Don't play with me, Athena. It's already invested at tumaas na. Ano pa magagawa mo? So you used me? Business is business, Raven. Gagawa at gagawa ko ng paraan para maitaguyod yon dahil ako lang ang inaasahan ng pamilya. Sa kanya na nakatingin ang kanyang kakambal na nakangisi pa, kaya naman hindi maiwasan ni Alyssa ang maging emosyonal. Hindi kita maintindihan. We were together since we were kids. Tayo yung magkakampi, Athena. Grow up, Alyssa. Hindi fairy tale ang buhay na habang buhay magiging ganun tayo. Pero hindi rin dapat ganito. Hindi mo dapat ginamit ang identity ko dahil lang gusto mong maitaguyod ang kumpanya. You used my whole identity, Athena. Alam ko mangyayari yon, kaya pinlano ko ang lahat. Sinabihan na kitang huwag lumabas, pero lumabas ka pa rin. Sabi nito sa kanya. Kaya mas lalong namuo ang galit kay Alyssa. I will kill her. Tahimik pero matalim na sabi ni Raven. Kaya naman agad ng laki ang mata ni Alyssa. Hindi. Napatingin sa kanya ang lahat ng naroon. Ngunit nasa lalaki pa rin ang kanyang tingin. Please wag. Pagsusumamo niya kay Raven. Why? Dahil kapatid ko siya. Mali ang ginawa niya, oo. Pero hindi pagpatay ang susi para pagbayaran niya ang mali niyang nagawa. Sabi niya sa lalaki. Napatitig naman si Raven sa kanya at doon niya nakita. Hindi si Athena kundi si Alyssa. Mahina pero mabuti ang kalooban. Doon binaba niya ang kanyang baril. Tiningnan ng mga kasama niya. Take her away. Sabi ni Raven, kaya naman nagulat ang mga naroon. Hindi ko siya papatayin. Dagdag pa nito bago lumabas sa silid na yon. Si Alyssa naman naiwan doon habang nakatingin sa kakambal niya. Miss A, bibigyan ka namin ng oras para kausapin ang kakambal mo. Sabi ni Matthew kaya naman agad pinuntahan ni Alyssa si Athena at niyakap. Huwag mo ako yakapin. Seryosong sabi ni Athena. May pagkakataon ka pa para magbago. Nabulag ka lang sa pera at kayamanan. Hindi ito sumagot. Ngunit nakatitig lang ito sa kanya at pansin niya ang namumuong luha sa mata nito. Sorry. Shh. Magkikita din tayo ulit kapag okay na ang lahat. Sabi niya. At niyakap ito muli ng mahigpit. Ilang linggo rin ang lumipas na makauwi na si Alyssa sa kanilang mansyon. Galak ang nakita niya sa mukha ng kanyang mga magulang. Tinanong din ito tungkol sa kanyang kakambal pero hindi niya masabi ang totoo. Alyssa, iha. May naghahanap sa'yo sa sala.
Nakangiting sabi ng kanyang ina. Nagsalubong ang kanyang kilay. Sino po? Lumabas ka na lang at puntahan siya dahil nakikita ko na sasabik siyang makita ka. Napalunok si Alyssa, ngunit hindi rin siya nagdalawang isip na lumabas. Nang nakababa siya, nagulat siya na makita si Raven. Nakaupo sa sofa habang umiinom ng juice. Raven, Alyssa, tawag nito sa kanya. Kaya naman pumunta siya sa tapat nito at umupo. Okay naman sila ng lalaki, ngunit hindi siya nagpaalam dito na makaalis na siya. Akala ko tapos na tayo. tapos na ang utang. Pero gusto ko magsimula. Natigilan si Alyssa sa sinabi ng lalaki, kaya napakurap din siya. Seryoso ka? Hindi kita gagamitin ngayon bilang pain o kung ano pa yan, Alyssa. Gusto kita makilala bilang ikaw. Hindi dahil nakikita ko ang kakambal mo, dahil sa pisikal mo nganyo, kundi dahil sa kung sino ka. Unti-unting napangiti si Alyssa sa sinabing yun ng lalaki. Sa wakas hindi na siya anino ng iba. Hindi na siya replacement. Siya na mismo ang gusto ng lalaki sa kung sino at kung ano siya. Dahil sa mundong ninakaw ang pagkatao niya, may isang taong piniling makita kung sino talaga siya. At yun ay ang lalaking nasa harapan niya. Napipiliin din niyang makasama habang buhay. The end. If you like the story, please like and subscribe for more wonderful stories. Paalam!